Tingnan mo ako habang nagsasalita ako. Matapos ang dekadang paghihintay, nadbaligtad na ang sitwasyon. Ang pamilya ng mga biktima ng Long Island serial killer ay sa wakas nakaharap ang lalaking kumitil sa buhay ng kanilang mga ina, anak na babae at kapatid na babae. Nang magsalita si Rex Heuermann, hindi nagtimpi ang hukom. Sinasabi nilang isa kang napakalaking tao. Isa kang nakakadiring at kasuklam-suklam na maliit na tao kung tao ka nga talaga at isa kang duwag. Mula Suffolk County, New York, dadalhin kita sa emosyonal na paghatol at nakakakilabot na detalye ng matagal ng planong ginawa ayon sa mga investigador. Alam mo, bago tayo pumasok sa nakakakilabot na kasong ito tungkol sa mga serial killings sa Gilgo Beach, gusto ko munang ikwento sa iyo ang isang app na ginagamit ko at talagang nagustuhan ko. Ang tawag dito ay Upside. Ang Upside ay nagbibigay ng cashback sa araw-araw mong binibili tulad ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ito ng libre. I-claim ang offer sa kahit alin sa mahigit 100,000 lokasyon at magbayad gamit ang credit card. Pag na-verify ang purchase, makakakuha ka ng cashback. Halimbawa, kapag kailangan kong magpagas o mag-takeout, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app at pwede ko na itong ilipat sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $254 na cashback kada taon na talagang kamangha-mangha. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code sa screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para sa dagdag na 25 sentimo kada galon sa unang tangke ng gasolina. Ako si Anjanette Levy. Espesyal na edisyon ito ng Law and Crime na nagmumula sa Suffolk County, Long Island. Narito kami sa korte at dito nakapagsalita mula sa puso ang mga biktima ni Rex Heuermann ngayong araw. Nagsalita sila sa harap ng lalaking pumatay sa kanilang mga ina, mga anak na babae at mga kapatid na babae. Humarap sila sa kanya matapos niyang walang awa at brutal na kitilin ang kanilang mga buhay. ang pagkakataong sana ay naranasan niya sa loob ng 26 na taon mula nang kinuha mo ang kanyang buhay. Upang makamit ang alinman sa mga layunin na itinakda niya para sa sarili niya at nagawa niya iyon. Mayroon siyang mga pag-asa at mga pangarap at inagaw mo ang lahat ng iyon. Hindi nagtimpi si Hukom Timothy Macy nang kausapin si Rex Heuermann. Makikita mo rin. Pero ang araw na ito ay para talaga sa 8 kilalang biktima. Sandra Castilla, Karen Vergara, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Melissa Bartholomew, at Amber Costello. Mga kabataang babae silang minamahal ng pamilya. May mga pangarap at pag-asa ang mga babae. Ngunit naging biktima sila ng isang sadistang halimaw dahil sa maliit nilang pangangatawan at dahil madali silang mapagsamantalahan habang nagtatrabaho bilang mga sex worker. Nagsimula ang mga pagpatay noong 1973 sa pagkamatay ni Sandra Castilla. Ang huli, si Amber Costello, ay pinatay noong 2010. Natagpuan noong Disyembre din ang bangkay niya at niya na Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman at Melissa Bartholomew. Si Amanda, ang nakababatang kapatid ni Melissa, ay dalagita pa lang nang mawala ang ate niya. Babin Leyva ako noon. 15 taong gulang. Wala talaga akong pakialam. Papasok pa lang ako ng ikasampung baitang at hindi ko na natapos dahil kahit umalis na ako sa paaralan, hindi naman taremelaro ang isip ko. Inalot ako ng kabataan ko at sa mga unang taon ng pagiging adulto ko at hanggang ngayon, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Matagal na rin na ayoko na manatili sa mundong ito. Nagkaroon ng matinding sandali nang hinarap ni Amanda Funderburg si Rex Heuermann at inutusan siyang tumingin sa kanya. Tingnan mo ako habang nagsasalita ako. 17 taon na mula nang huli tayong nag-usap. Huwag kalimutan. Sinira mo ang relasyon ko sa nanay ko. Nag-alala siya para sa akin dahil sa'yo at baka hindi na ako makabalik kapag umalis ako. At mahirap din para sa kanya na maging nandyan para sa akin sa paraang kailangan ko dahil siya mismo ay lumalaban para sa buhay ng kapatid ko, para sa isunin kami ng mga tao, lumalaban para sa sarili niyang buhay at katimpuan. Buti na lang naayos namin ang relasyon namin, isang bagay na di ko kayang gawin sa anak mo. Sana yan ang maging multo mo habang buhay at sana hindi na magtagal. Napilitang magbuhay ako na may matinding pagkabalisa, depression, PTSD at sirang nervous system. Araw-araw akong galit at malungkot.
Matagal akong dinalaw ng depresyon. Palagi umiiyak, natutulog, at halos hindi na kumakain. Natakot ako kapag matagal akong tinititigan at natataranta pag maingay dahil mag-isa ako sa bahay. Marami kong check ng likod ng kotse ko at nag-aalala ako pag may bagong kakilala o nasa malaking grupo. Minsan parang tumitigil ang tibok ng puso ko kapag may tawag mula sa unknown na numero. Malagi kong tinititigan ng telepono ko, hinihintay ang susunod mong tawag. Tinawagan ni Sherman si Amanda gamit ang cellphone ni Melissa matapos niya itong patayin at tinawag siya ng kung ano-anong napakasasamang tangalan at inuuyam siya. Ngayon, kailangan niyang pakinggan ang utos ng isang babae. Nagsalita rin si Nicolette, anak ni Maureen Brainerd Barnes. Pwede ba nating pag-usapan ng kaso? Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa nanay ko. Isa siyang mainit ang kalooban, masayahin, nakakatawa, matalino, at malikhaing tao. Siya ang may pinakamalaking puso sa lahat ng nakilala ko. Kapag may nadaanan siyang taong walang tirahan sa kalsada, literal niyan ibinibigay ang huling dollar niya o kung wala siyang pera, titigil siya para pansinin sila at kumustahin kung kamusta na sila. Mahilig siya sa wika at sining, makata, akademiko, at hayagan magpapahayag ng saloobin sa politika, kaya makikita ito sa kanyang mga sulatin. Mahilig siya sa hip-hop at R&B na musika, at sumusulat siya ng mga rap sa kanyang mga notebook ng tula. Sinasabi niyang gusto niyang maging rapper. Malakas ang sense of humor niya at nakakahawa ang tawa. Bata siya sa puso, pero bata rin talaga siya. Ilang linggo lang siyang nabuhay matapos ang ika-25 niyang kaarawan. Na mag-25 ako, hindi yun naging masayang mahalagang yugto sa buhay, tulad ng sa ibang kabataan. Nakagugulat at masakit dahil alam kong mas mahaba na ang buhay ko kaysa sa nanay ko. Ngayon, halos 2 taon na akong mas matanda kaysa sa edad na abutin niya. Ninakaw ni Rex Herman ang ilang dekada ng buhay mula sa isang babaeng dapat sanay narito pa. Dumili ka ng mga alaala kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ako si Dylan, anak ni Maureen. Nawala siya nung ako 1 taon pa lang. Ang mga unang alaala ko ay pulo ng pagkabahala, takot at lungkot na hindi ko alam kung saan siya napunta at bakit siya nawala sa buhay ko. Hindi ko na maalala ang kanyang boses o ang kanyang mukha o ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin nung ako ay sanggol pa. Hindi ko naranasang naroon ng nanay ko para makita ko sa unang araw ko sa eskwela. Wala siya ng graduation ko. Hindi ko siya kasama nung kailangan ko siya at hindi ko rin siya makakasama sa hinaharap kapag kailangan ko siya. Inilarawan ng kapatid ni Marine na siya ay may malalim na pag-unawa na wala siya noong 2007. Wala talagang makapaghahanda sa akin para sa araw na hindi umuwi si Maureen. Noong una, labi kong sinasabi sa sarili na tatawag siya at magiging maayos ang lahat. Habang lumipas ang panahon, nawala ang pag-asa at pinalitan ng masakit makatotohanan. Pagkatapos ng mahabang paghahanap kay Maureen, gumuho ang mundo ko na matagpuan ng kapatid kong babae sa mga dawag sa gilid ng madilim at malungkot na highway. Hindi lang siya pinasnam, biktima siya ng isang serial killer. Hindi lang ito ang papatay, kundi planado at labis na kasamaan. Napakalalim ang pagkabigla ko na hindi kayang tanggapin ng isip at katawan ko. Namatukoy ang pagkakakilanlan ni Maureen, kinailangan naming tanggapin na wala na siya habang buhay. At ang sakit na yon ay hindi matitiis. Nahigit 1 dekada akong nabuhay na may pakiramdam ng pagkakasala dahil ako ang nakaligtas. Palagi kong inaalala bawat sandali. Paulit-ulit kong inaalala ang bawat sandali sa aking isipan. Ikinuwento ng tiyahin ni Megan Waterman kung paano siya napasok sa sex work. Ipinapapuda si Megan ni King Cruz, isang pugaw na napapanggap na boyfriend niya. Dahil sa human trafficking na ginawa niya sa pamangkin ko, nagawa ng bilanggo na narito sa korte na aduin ang kanyang buhay at ang pagkakataong makasama siya ng mga nagmamahal sa hinaharap. Noong Hunyo 6, 2010, hindi lang kinuha ng bilanggo ang lahat ng pag-asa at pangarap ni Megan, kundi winasak din niya ang aming pamilya. Sigurado akong ginawa ng pamangkin ko ang lahat para makabalik sa anak namin na mahal niya. Kapag inisip mo ang laki ng taong ito at ang katotohanang hinahanap niya ay mga bata at mga biktimang mas maliit ang pangangatawan, malinaw na hindi siya isang nakakatakot na mandaragit, kundi isa siyang duwag na oportunista. Ang plano ng bilanggo na burahin sina Megan, Maureen, Melissa, Amberlynn, Jessica, Valerie, Sandra at Karen ay bumaliktad sa kanila. Dahil sa kanyang kasuklam-suklam at duwag na tinawa, ang ating mga mahal sa buhay ay patuloy na aalalahanin
na may pagmamahal at paggalang ng kanilang pamilya, kaibigan, at milyon-milyong nadulok sa buong mundo sa kanilang pagkawala. Nagsalita si Liliana, anak ni Megan, tungkol sa inang hindi niya nakilala. Paslit pa lang siya na mawala si Megan noong Hunyo 2010. Ako si Liliana Waterman at ako ang anak ni Megan Waterman. Nawala ang nanay ko noong 3 taong gulang pa lang ako. Natagpuan lamang ang kanyang katawan noong ako ay 4 na taong gulang na. Kinuha siya sa akin sa pinakamahalagang taon ng buhay ko. At kailangan ng isang batang babae ang kanyang nanay. Hindi ko naranasan na maaliw niya ako matapos ang masamang araw, marinig ang pare niya o lumaki na may gabay niya. Hindi ko lang lubos na naunawaan ang nakapanginilabot na mga detalye na nangyari nung 9 na taong gulang na ako. At kaya mo bang sabihin sa isang bata na brutal na pinatay ang kanyang nanay? Noong ika-4 na baitang ako, nag-i-internet ako sa bahay at nakita ko ang isang artikulo tungkol sa kanya. Doon ko talaga naintindihan ang nangyari. Tinanong ko pa lolo't lola ko kung ano ang ibig sabihin ng prostitute. Biglang gumuho ang mundo ko at nadurog ulit ang puso ko. 16 na araw ng mga ina na akong wala ang nanay ko at ibo-libong araw na rin akong nabuhay nang wala siya. Kasing edad ko na ngayon ang nanay ko noong nag-una niya ako ipinabuntis. Kaya doon ko lang na-realize kung gaano siya kabata noon. Pakiramdam ko, ngayon ko palang naunawaan ng buhay. Pero siya, hindi na nagkaroon ng buong pagkakataon mabuhay. Hindi lang buhay ng nanay ko ang inagaw ni Rex Heuermann, pati lahat ng alaala na sana ay nabuo namin. Kinuha niya ang mga kaarawan, mga kista opisyal, usapan, yakap, payo, at bawat sandaling dapat sana'y pinagsaluhan ng mag-ina. Nagsalita ang mga magulang ni Valerie Max tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Ginoong Heuermann, kumuha ka ng mga kakilakilabot na bagay sa katawang lupa ni Valerie. Na hindi mo naman talaga nagalaw ang tunay na Valerie. Kang baga kay C.S. Lewis. Walang mga ordinaryong tao. Hindi ka pa kailanman nakipag-usap sa isang normal na tao. Lahat ng nakasama mong magbiro, katrabaho, pinakasalan, pinatay, o kahit sinaktan ay ipinanganak na isang walang kamatayang nilalang. Ang bawat isa ay mabubuhay magpakailanman sa muling kaluwalhatian o sa lagim. Maiisip ko lang kung darating ang araw ko at haharap ako kay Jesus. Si Valerie ay nasa kanyang tabi. Ang ginawa mo sa aming pamilya ay lampas pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Kahit na naipagkaloob na ang hustisya, hindi nito mapapalitan ang kinuha mo sa amin. Hindi rin ikaw maibabalik si Valerie na mahal namin sa buhay dito sa mundo. Gusto ko lang maintindihan mo na kahit nagawa mong gawin ang mga karumal-dumal na bagay na ito sa aming anak na si Valerie, at kahit ano pang kapangyarihan o kontrol ang naramdaman mong meron ka sa katawan ni Valerie, hindi mo kailanman nagawang galawin ang kanyang kaluluwa. Sinasabi ko sa iyo, maliban na lang kung ayusin mo ang sarili mo sa harap ng Diyos, si Valerie ang tunay na malaya ngayon, at ikaw ay hindi. Namumuhay siya kasama ang kanyang tagapagligtas, si Hesu Kristo, at wala kang napala sa ginawa mo. Gusto kong maintindihan mo. Nagsalita ang pinsan ni Jessica Taylor tungkol sa nakakatakot niyang pagkawala. Gusto mo ba matulad kay Jessica? Madalas kong marinig ang talong na yan ng teenager ako. Isang bagay na nasabi dahil sa takot, dahil alam ko ano talaga ang kayang gawin ng isang halimaw. Ang sagot ay oo. Oo, gusto kong maging katulad ni Jess. Siya ay matapang, mabait, mahabagin, maganda at matalino. Minahal niya agad ang bawat taong nakilala niya kahit saglit lang silang magkakilala. Wala siyang itinuturing na stranger o parang sinag na araw. Palagi kong hinihiling na sana nakilala ko siya bilang babae na ako ngayon. Na sana nakita ko ang babaeng sana'y naging siya. Sana niyakap ko siya na mahigpit nung huli kaming nagkita. Na sana nakilala niya ang anak ko. Ang mga biyahe na sana naming magkakasama ng kapatid ko. Ang mga alaala na sana ipatuloy pa naming nabuo.
Sa halip, sinusubukan ko malalahanin siya sa pamamagitan ng mga alaala na masuwerte akong naitago ko. Nagdarasal ako sa kanya at nagiiwan ng bulaklak bilang alaala sa mga lugar na iniwanan siya. Hindi ko kailanman malilimutan kung paano ako nakaramdam nung natanggap ko ang tawag na iyon. Hindi ko maunawaan ang salitang torso. Hindi ko matanggap na nagawa iyon sa mahal ko. Torso. Walang ulo at walang mga kamay. Pinagbumutuhan ako ng mga salitang ito. Katawan lang pala ang natagpuan. Akala ko noon, tiyan lang. Pero tinatad pala yon. Hindi ako makapaniwala. Nakakadiri, kakilakilabot, nakakatakot, parang halimaw, bruto. Ano? Nagkalat yung mga parte ng katawan niya? At may kulang pa, hindi pa rin nila nahanap lahat. Buong katawan niya. Walang ulo at walang mga kamay. Hindi ko pa rin maintindihan. Noong katapusan ng linggo na iyon. Dapat sana siya umuwi noong weekend na iyon. Hinahanap siya ng pamilya at kaibigan noong weekend na iyon. Tinatawagan siya ng mga mahal sa buhay. Hindi niya palalapasin ang weekend na iyon. Di niya sinagot ang tawag. Wala siyang tinawagang pabalik dahil sa'yo. Ang pamilya ni Amber Costello ay nagbigay ng pahayag na babasahin. Bago mamatay si Amber Costello, nilobo niya si Rex Heuermann sa iba't ibang paraan. Dahil sa diskarte sa palya ng kapatid ko, nahuli ng Task Force United ang serial killer at natigil ang paghahanap. Dahil sa mabilis mag-isip si Amber, nagalit at nagwala ang mayabang na narcissist na si Rex Heuermann. Hindi matanggap ng immoral na lalaking nasa harap ninyo ngayon na niloko siya ni Amber Costello. Ang mga ginawa ng kapatid ko ang naging dahilan kung bakit nagwala sa galit ang nakatakas na mamamatay tao. Dahil sa galit ni Rex Heuermann, matapos siyang lokohin ni Amber, nasaktan niya hindi lang si Amber, kundi pati ako at ang anak ko. Nakatakas man kami ng anak ko at marami pa mula kay Rex Heuermann, ang kapatid kong si Amberlyn Costello ang nagbuwis ng buhay. Gayunpaman, ang kanyang sakripisyo at kaluluwa ay nagdadala ng tagumpay sa korte na ito dahil mayroon siyang lakas kay Jesucristo. Bagamat ditiyak ang nangyari kay Amber, matapos magpaalam sa mga kaibigan at sumakay sa avalanche ni Rex Heuermann, alam ko na ang matibay niyang pananampalataya kay Jesucristo ang tumulong sa kanya na tiisin ang mental at pisikal na hirap na ginawa ng halimaw na ito sa kanya. Ganun din ang ginawa ng pamilya ni Sandra Castilla. Ako si Ruth Reynolds, kapatid ni Sandra Castilla. Nagpapasalamat kami kagalang-galang sa pagbibigay daan sa amin, kasama ng iba pang mga nagdadalamhating pamilya na makapagsalita sa korte na yon tungkol sa malalim na epekto ng pagkawala ng mga ina, anak na babae at mga kapatid na babae sa aming mga buhay. Ang balita tungkol sa aking kapatid at sa paraan kung paano siya natagpuan ay nagdulot ng matinding pagkawasak na hindi na namin kailanman lubos na malalampasan. Mahalaga at matagal nang hinintay ang araw na ito, hindi lang para sa pamilya ni Sandra, kundi pati sa ibang pamilya ng mga biktima. Amber, Valerie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa, at Megan. Matagal ko nang hinintay na managot ng lubusan ang taong sumira sa aming pamilya at sa iba pa. At ngayon, dumating na ang araw na iyon. Bagamat hindi na maibabalik ng hustisya sina Amber, Valerie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa, Megan at Sandra, sinisiguro nitong hindi na sila makakalimutan at nagdadala ito ng kapayapaan sa aming mga pamilya. Alam namin, hindi na muling makapananakit ang taong responsable sa sakit na hindi na namin magagamot. Si Rex Heuermann ay sadistikong serial killer na pumipili ng mga babaeng madaling mapaluhod dahil sa laki at trabaho nila. Labis nagdusa ang kanyang mga biktima at malamang di naging mabilis ang kanilang pagkamatay. Inamin niyang sinakal ang lahat ng kanyang biktima. Lumabas din sa computer search niya na naghahanap siya ng pornographyang may torture na naglalarawan ng mga bata at matatanda. Ang imahe na ipinakita niya bilang isang pamilyadong lalaki mula sa suburb ay isa lamang pagpapanggap. Ito ang akusadong masusing nagplano ng pagpatay sa 8 kabataang babae. Pinag-obsesyonan niya ang bawat detalye bilang parahan para maghanda sa susunod na pagpatay at para muling maranasan ang baluktot na kasiyahan at masamang ligaya na nakuha niya sa pagkitis sa buhay ng 8 kabataang babae. Wala nang masabi o magawa ang akusado sa korte na makakabawas sa pagkawala na idinulot niya sa mga babaeng iyon at kanilang pamilya. Kahit anong pagsisisi na ipakita niya ay hindi sapat at kulang na kulang. Huli na ang lahat,
at wala ng saysay. Gaya ng alam ng korte, pinayagan ng akusado na lumabas ang ilang impormasyon sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag sa dating asawa at therapist. Wala namang ibang ibig sabihin ang mga iyon kundi kaawa-awang pagtatangka ng akusado na manipulahin at kontrolin ang parehong pamilya niya. At iyon ang mensahe ng kasong ito. Naiparating ngayon ng mga biktima ang tunay na mensahe ng kasong ito, kagalang-galang na hukom. Iyan ang diwa ng kaso nito. At inihaharap ko na wala nang anumang sasabihin pa ng akusadong ito matapos siyang maaresto noong Hulyo ng 2023. Walang sasayang mga dagdag niyang sinasabi at para lang sa sariling kapakanan para ilihis ang atensyon mula sa sarili niyang kasalanan. Sigurado akong labis ang pagsisisi ng akusado, kagalang-galang na hukom. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya dahil nahuli siya. Mahalaga, kagalang-galang na hukom ang mga pahayag ng akusado bago siya maaresto, pati ang kanyang pag-aresto at mga aksyon bago iyon. Ipinapakita ng mga bagay na iyon kung ano talaga ang pagkatao ng akusadong ito. Makikita kung sino ang akusado sa dokumento ng plano mula sa elektronikong kagamitan ng akusado na na-recover ng task force sa pagpapatupad ng unang search warrant. Sa dokumentong iyon, malamig na pinaplano ng akusado ang pagpatay sa maraming babae na para nagsosolba lang siya ng math problem o gumagawa ng shopping list. Sa likod ng Amerikana at kurbata, sadista siya na pinino ang kakayahan sa pag-aaral sa mga eksperto sa serial killers at pinag-aralan ang mind hunter ni John Douglas para maging mas mahusay na mamamatay tao. Para hindi mahuli, nag-aral at gumawa ng tala si Hurman na parang naghahanda sa exam. Sa forensic na pagsusuri ng computer niya, nakita ang mga listahan, kabilang ang tinawag na things to remember. Nakalista rito na ang tunog ay kumakalat. Kontrolin ang dami ng hangin na pumapasok at lumalabas para makontrol ang ingay na nagagawa, matulog muna bago manghuli. Ang sobrang pagod ay nagdudulot ng problema, pumalo ng mas malakas. Maraming palo bago bumagsak, subukang tamaan ang mukha o leeg para mabilis bumagsak. Mas mahaba ang oras ng laro kapag mas tahimik at mahimbing ang tulog. Gamitin ang pushpin sa pagsabit ng drop cloth sa kisame, wag tape. Para sa leeg, gumamit ng makapal at mabigat na lubid dahil madaling maputol ang manipis kapag hinigpitan. May hawak din si Hurman na dokumentong tinawag na HK 2000 na tila naglalaman ng listahan ng pagpaplano at pagpatay. Nakalista sa dokumento ang DNA, marka ng gulong, mga mansa ng dugo at fingerprint bilang mga problema. Pagkatapos, kailangan ng mga gamit tulad ng booties, lye, police scanner, lubid, lagari o pamputol, hairnet, photo film at iba pa. Mayroon ding kolom para sa DS na pinaniniwalaan ng mga investigador na ibig sabihin ay dump site o dumpster site. Ang susunod na listahan ay TRG na pinaniniwalaan nilang ibig sabihin ay target. Sa ilalim niyon, nakasulat na mabuti ang maliit. Ngayon, hindi na ang pagpaplano o baluktot na gawain ng may sakit na mamamatay tao ang focus. Nakatuon ito sa paghihirap ng mga pamilya at huling salita ng mamamatay tao. Nakipagtulungan ang G-Unit Film and Television Incorporated may 50 cents sa Peacock Streaming Services para gumawa ng docu-series. Ang pagbabayad ng milyon-milyong dolyar sa dating asawa na bilanggo, anak na babae, stepson, at sa kanilang mga abogado ay lubang nakakadiri at hindi mapapatawad. Nang nabasa ko ito, ako ay nasuklam, nagulat at labis na nabahala. Nang oras na para magsalita, tumayo si Rex Hurman ayon sa utos ng hukom. Tumayo ka. Wala akong masasabi na salita na responsable sa mga nasabi dito sa silip hearing. Walang kwenta ang mga sasabihin ko. At dito ko na ito tatapusin. Sa oras na ito. Ginoong Human, gaya na sinabi ni Ginoong Tierney, alam kong nagsisisi ka dahil nahuli ka. Tingin ko, nagsisisi ka rin sa ginawa mo sa asawa at mga anak mo. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Sa ginawa mo sa mga kawawang inosenteng babae na ito? Sinakal mo hanggang mamatay ang walong babae. Yan palang alam namin. Nagsisisi ka ba kahit papaano? Oo, nagsisisi ako.
Alam mo ba? Inilarawan ka bilang isang napakalaking lalaki. Pero isa kang nakakadiri at kasuklam-suklam na tao kung lalaki ka nga. At isa kang duwag. Bilang resulta ng iyong pag-amin ng kasalanan sa murder in the first degree sa unang bila ng sakdal na 7-3-5-4 ng 24, hinahatulan ka ng korte na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan ng walang posibilidad ng parole. Tungkol naman sa count 2, murder in the first degree. Hinahatulan ka ng korte na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan ng walang posibilidad ng parole. Tungkol naman sa count 3, umamin ka ng guilty sa pagpatay sa unang antas. Hinahatulan ka ng korte na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan ng walang posibilidad ng parole. Ang tatlong sentensya ay ipatutupad ng magkakasunod. Tungkol naman sa count 7, pagpatay sa ikalawang antas, hinahatulan ka ng korte na maglingkod ng hindi tiyak na haba ng pagkakakulong na may minimum na 25 taon at maximum na habang buhay. Tungkol naman sa count 8, pagpatay sa ikalawang antas, hinahatulan ka ng korte na maglingkod ng hindi tiyak na haba ng pagkakahulong na may minimum na 25 taon at maximum na habang buhay. Sa count 9, pagpatay sa ikalawang antas, hinaturan kang makulong ng hindi tiyak na haba mula 25 taon hanggang habang buhay. Sa bandang huli, para sa count 10, pagpatay sa ikalawang antas, hinatulan ka ng korte sa pagkakakulong na hindi tiyak ang haba, minimum 25 taon, maximum habang buhay. Sunod-sunod ipatutupad ang lahat ng hatol. Ginoong Chenny, tungkol sa mga count 4, 5 at 6. Kami po ay humihiling na ibasura, kagalang-galang na hukom dahil natugunan na ang hatol na iyon. Pinapayagan ng kahilingan yan. Ibang ahensya na amang molekta. May gusto pa ba kayong idagdag? Wala mula sa 24 na taon. Ginoong Brown, ilabas mo siya dito. Hindi dumalo sa pagdinig ng hatol ngayon ang dating asawa ni Rex Heuermann, si Asa Ellerup. Nakausap ko ang abogado ni Ellerup, si Bob Macedonio, bago ang hatol tungkol sa desisyon niyang di dumalo. Hindi siya pupunta bukas. Mabuti ang kalagayan niya. At ang dahilan kung bakit hindi siya pupunta bukas, naniniwala siya. At tama lang naman na ang bukas ay araw para sa mga biktima. Alam mo, para sa paghilom nila sa tuluyang pagtatapos ng kasong ito at para tuluyan na ito maipahinga. At ayaw niyang ang kanyang pagdalo doon ay makabawas o makakuha ng atensyon mula sa kung saan dapat ito nakatuon. Sa matagal na panahon, parang hindi siya naniniwala na siya ang gumawa ng mga pagpatay na ito. Sa tingin ko, kahit sinong asawa ay magkatanong at magsasabing imposible itong mangyari sa bahay nila nang hindi nila alam. Normal lang din na mag-deny sa simula. Pero parang natanggap na rin niya ang katotohanan na ang asawa niya ay isang serial killer. Natanggap na niya ito, naniniwala na siya. Mahaba ang proseso. Alam mo, halos 2 taon din kaming kasama niya bago siya tuluyang naniwala na ginawa nga ito ng asawa niya. At sa huli, dumating din ang panahon na inamin niya mismo sa kanya na siya ang responsabale sa lahat ng 8 pagpatay na ito. Bumisita ka kay Rex Heuermann paminsan-minsan, tama ba? Nakita ko na siya ng ilang beses at naglaan ako ng sapat na oras kasama siya. Bakit mo ginagawa yon? Kinakatawan ko ang ASA sa mga sibil na usapin at may mga dokumentong kailangang papirmahan gaya ng paglilipat ng ari-arian at iba't ibang sasakyan. Suriin ang mga dokumento ng diborsyo at talakayin ang mga isyung yon sa kanila na hindi niya kinakatawan. Kaya ako, alam mo na, si Mike Brown ang kumakatawan sa kanila. Malinaw naman sa mga kriminal na usapin, pero sa ibang bagay ay hindi niya sila kinakatawan. Ano ang pakiramdam kapag pumapasok ka sa kulungan ng Suffolk County sa detention center at nandoon ka, nakaupo, kasama ang lalaking ito na gumawa ng lahat ng nakakatakot na pagpatay na nanatiling hindi nalulutas sa loob ng napakaraming taon? Isa kang abogada na kumakatawan sa dati niyang asawa, pero tao ka rin at dito nakatira. Profesional, magalang, at maayos siyang makitungo. Maliwanag siyang magsalita at laging nagtatanong ng angkop na tanong. At hindi ko nakita ang ganong ugali niya. Alam ko may ibang panig siya, malinaw na alam na natin lahat yun na yun, pero hindi ako kailanman nakaramdam ng takot o pangamba habang nandoon ako kasama siya. At alam mo, sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, malinaw siyang magsalita at sapat ang bait at pagiging palakaibigan niya.
Kaya nagkaroon ako ng normal na pag-uusap sa kanya tungkol sa mga pang-araw-araw na balita. Kaya ganun. Mabait ba siyang makisama? Oo, totoo naman. May sense of humor din talaga siya. Kaya kakaiba na sabihin yun dahil, alam mo, malinaw na siya ang responsable sa pagpatay ng 8 babae. Pero ibang usapan na yun. Sana wala na sa atin na makaranas ng ganun ulit. Nakakailang ba na habang nakaupo ka roon, iniisip mo sa sarili mo na ang bait ng taong ito, masayahin siya o kung ano pa man. Pero isa pala siyang lobo na nakatago sa anyong tupa? May iba pa siyang panig. Ibig ko sabihin, gaano ba yun kakakaiba para sa iyo bilang isang abogada na kailangang umupo doon at harapin ito? Hindi ito kasing kakaiba na iniisip mo dahil sa 30 taon kong pag-practice ng batas kriminal, madalas naming makaharap ang mga taong gumagawa ng malulupit na krimen pero nagagampanan pa rin ang tungkulin nila sa lipunan. Nagkataon lang na ang mga nagawa niya ay mga kasong pinag-uusapan ng publiko at puro pagpatay ang mga ito. Pero alam mo, may mga nakausap na rin ako ibang mamamatay tao na umupo sa upuang inuupuan mo ngayon na hindi mo aakalain na nagsilbi na sila ng 25 taon sa kulungan dahil sa pagpatay. Nagkaroon kami ng mga kaso ng kustudiya kung saan nakuha namin ang kustudiya ng mga bata para sa mga taong nakulong na dahil sa pagpatay o homicide o iba pang iba't ibang uri ng krimen dito sa lalawigan. May mga taong namumuhay ng doble at di mo alam ang tunay nilang pagkatao. Marami tayong nakakasalamuha araw-araw at di natin alam ang totoong nangyayari sa buhay nila. Ilang beses ka na sumama kay Rex doon para bumisita? Siguro mga dose o higit pa. Lahat ng pagbisita ay kailangang gawin na ngayon sa bilangguan ng estado ng New York kung saan gugugulin ni Huerman ang buhay niya sa selda habang tinutulungan ng FBI Behavioral Analysis Unit para alamin kung bakit siya naging ganoong halimaw. Ikinuwento ng abogado ni Huerman, si Mike Brown, kung ano ang sinabi niya sa mga biktima nang humarap siya sa kanila sa korte. Well, tinalakay namin ang katotohanan na alam mo, talaga, sila ay naging mahalagang bahagi mula sa aming pananaw kung bakit nagkaroon ng katuparan ng kasong ito dahil hindi nila binitiwan ang kaso. Klaro naman, nag-iba-ibang administrasyon sa investigasyong ito. At ako, taos-puso ako naniniwala na dahil sa kanilang pagpupursige at pagpupumilit sa kasong ito, sa huli ay nagdulot ito ng mas matinding pressure, mas maraming resources ang naibigay at sa huli ang pagkakaaresto ng aking kliyente. At pagkatapos ay idinagdag ko rin na alam mo sa pagharap dito, karamihan sa atin ay ang alam lang ay yung nababasa natin sa diaryo. Nirepaso ko na ang napakaraming pahina ng mga ebidensya. Parang kilala ko na talaga ang mga biktima at yun din ang sinabi ko sa pamilya. Talagang naniniwala ako kahit hindi ko pa sila nakikilala. Pakiramdam ko talaga nakilala ko sila at parang nakilala ko na sila. Gusto ko lang malaman nila yun. Sa huli, mamamatay si Rex Huerman sa likod ng mga pader ng kulungan. Makakaasa kayo na posibleng tapos na ang investigasyon kay Rex Huerman tungkol sa Gilgo Beach killings. Pero ang investigasyon kay Rex Huerman ay malayo pa sa katapusan. Para sa mga biktima, ang paghatol na ito ay isang mahalagang yugto, panahong maaari na silang magsimulang sumulong habang inaalala at pinararangalan ang kanilang mga mahal sa buhay. Gusto ko lang sabihin na dahil nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita ngayong araw, pakiramdam ko ay gumaan ang aking loob at may pag-asa akong maghilom. Salamat sa lahat ng naglaan ng oras sa kasong ito, sa pakikinig sa aming tinig, at pagbibigay ng pagkakataon kay nanay at sa iba pang babae na marinig ang kanilang boses. Matagal naming hinintay ito. Simula ngayon, tigilan na ang pagbanggit at paglalagay ng kanyang mukha. Sa halip, ipakita ang mga mukha nila at banggitin ang mga pangalan nila, at ipaalam na para sa kanila kami nabubuhay. Si Lex ay hindi kailanman magiging mahalaga at wala siyang halaga sa amin at dapat wala rin siyang halaga sa inyo. Ano na ang mangyayari kay Rex Huerman? Dadalhin na siya sa reception center ng New York State Prison System. Mula dun, ililipat siya sa isa pang maximum security prison. Ang investigasyon kay Rex Huerman ay malayo pa sa pagtatapos, kaya patuloy naming itong babantayan para ipaalam ang susunod na mangyayari. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix mula Suffolk County, Long Island. Ako si Anjanette Levi. Hanggang sa muli.